Siling there is next slide. Salvation in the Bible means to be saved from the penalty of death which we have incurred by transgressing the law of God. So, ang kaluwasan gali suno sa scriptures, ang buot niya silingon nga luwason kita gikan sa penalidad sang kamatayon nga nabuhat naton paagi sa paglapas sang mga kasuguan sang Dios. So amo ini ang purpose sang kaluwasan nga luwason kita sa penalidad sang kamatayon. Sa Acts of the Apostles 9 paragraph 1, the church is God's appointed agency for the salvation of man. Ang iglesia amo ang gintangdo sang Dios nga palaagyan para sa kaluwasan sang mga tawo. It was organized for service, ginorganisar ini para sa pag-alagdan. Kag ang iya sinibulaton amo ang pagdala sang maayong balita sa kalibutan. So, naibalaan naton nga ang maayong balita amo ini siyang magadala sang kaluwasan sa mga nagapamati kag sa mga nagsunod. What will we do to be saved? Ano ba lang dapat naton buhaton agud nga maluwas? Siling sa Acts 16:31 sa binuhatan 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. Magtuo kita sa kay Ginoong Hesukristo kag maluwas kita kag ang aton panimalay. Actually, ini nga dinalan will burst ini ang tanan nga mga protestanting kasimbahanan. Only believe kag maluwas ka. Pero matuod ba lang nga amo lang ning nagakadapat buhaton agad nga malabot naton ang kaluwasan? Hindi. Siling diri sa Matthew 19:16 hasta sa 19. And behold, one came and said unto him, Good master, what good thing shall I do that I may have eternal life? Kagyari karon may isa nga nagpalapit sa iya nga naghambal. Good master, o kung maayo nga agalon, ano ba lang maayo nga butang nga bakabuhaton ko? Agud nga maangkon ko ang kabuhi nga walay katapusan. Kag siya nagsiling sa iya, nga abala ginatawag mo ako nga maayo? Why callest thou me good? There is none good but one. So ang buot sinisilingon ni Ginoong Hesus sa nagpamangkot, there is none good but one, that is God. Kung ginatawag mo ako nga maayo, buot silingon nagapati ka nga Diyos ako. Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. But if thou wilt enter into life, keep the commandments. Kung gusto mo nga kasulod sa kabuhi nga walay katapusan, bantay ang mga sugo, sunda ang mga sugo. So, wala labot gali nga magtuo kita. Hindi lang gali nga magtuo kita, kundi sundo naton ang mga kasuguan. Amen. Yeah. He said unto him, which ito ang palagi, amo ini ang pirmi ginapamangkot sa mga masugata naton nga mga iban nga mga pagtuluhan, diin nga kasuguan kay duha na lang kuno. He said unto him, which Jesus said, thou shalt do no murder, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness, honor thy father and thy mother, and thou shalt love thy neighbor as thyself. So, amo gali ning nagkadapat buhaton ining ginhinambit ni Ginoong Hesus sa verse 18, Matthew 19 verse 18. 10 commandments ni ang buot niya silingon ang napulo ka mga kasuguan. So, sa mga nagapamangkot nga diin nga kasuguan ang dapat sundon, amo ning sugid ni Ginoong Hesus nga dapat sundon ang 10 commandments. Wala na sing iban.
sa Lucas 10:25, sa Lucas 10:25, may ari pagid nga isa nga and behold, a certain lawyer, may abogado nga nagtindog kag nagtintar sa iya nga nagasiling, agalon, ano ba lang pagkabuhaton ko agud nga mapanubli ko ang kabuhi nga walay katapusan? But silingon ang ginapamangkot sini sang abogado, ano ba lang himuon ko agud nga maluwas? So, para maangkon mo ang kabuhi nga walay katapusan, dapat maluwas ka. Sa Lucas 10:26, kag siya nagsabat sa iya, ano ba lang nasulat sa kasuguan? Paano mo bala ini ginbasa? What is written in the law? How readest thou? So, ano ba lang nasulat sa kasuguan? Paano mo ini ginbasa? Pagbasa mo bala, buhinan mo kung gindugangan mo. Amo nang buot silingon ni Ginoong Hesus. Sa Lucas 10:27, nagsabat ang abogado, thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind, and thy neighbor as thyself. So, and he said unto him, ginsabat siya ni Ginoong Hesus, thou hast answered right. Husto ang imo sabat. Buhata ini, kag magakabuhi ka. Buot silingon, kung mabuhat mo ni, maluwas ka. So, sundo sa pangsa naton nga mga verses, hindi lang gali only believe atong sa Acts 16:31. Hindi lang gali nga magtuo kita, kundi magtuman pagid kita sang kasuguan agud nga maluwas kita. Kay nga siling sa 1 John 3:4, whosoever committed sin transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. So, ang bisan sino nga nagapakasala, nagalapas man sang kasuguan, kay ang kasalanan gali ang iya meaning amo ang paglapas sang kasuguan. Siling naman sa Ezekiel 8:4, behold, all souls are mine. As the soul of the Father, so also the soul of the Son is mine. The soul that sinneth, it shall die. So, wala kita sing mahimo, ang kalag nga nagapakasala, mapatay siya. Siling diri sa Ezekiel 8:14, yari karon ang tanan nga kalag akon, subong sang kalag sang amay, subong man ang kalag sang anak akon, kag ang kalag nga nagapakasala, mapatay siya. Kay siling sa Roma 6:23, ang kabayaran sang sala kamatayon. So kung may kasalanan kita, mapatay kita. Kag ini nga kamatayon, hindi lamang lawas nun nga kamatayon, hindi lamang unod nun nga kamatayon, kundi kamatayon sa linaw nga kalayo o kon everlasting death. The entrance of sin into this world through the fall of our first parents led the whole human race into sin. Ang pagsulod ng kasalanan sa sining kalibutan, paagi sa pagkapukan sa aton unang mga ginikanan, si Adan kag si Eva, nagdala ini sa bugos nga katawuhan sa kasalanan. It did this because it weakened man to such an extent that he found it impossible to resist the power of evil. Nabuhat ini tungod sa kasalanan, nagpaluya ini sa tawo sa kahimtangan nga nasapuan niya nga tama ka imposible nga batuan niya ang kusog sang yawa, sang kalautan. Through the ruinous effect of sin upon their physical, mental, and spiritual faculties, our first parents, through the fall, handicapped their children of all generations in their struggle with Satan. So, paagi sa sining makahalalit nga epekto sang kasalanan sa
aton lawasnon, sa aton painuino, sa aton espirituanon nga kaintangan, ang aton mga ang aton unang ginikanan o kung si Adan kag si Eva paagi sa ila pagkapukan sa sala, nangin naghatag sa ila mga kamataan sang tanan nga kaliwatan, nagkuha sang panaming sa ila mga kabataan sa tanan nga katuigan, sa ila pagpakigbato sa kay Satanas. So wala sila sing mahimo kundi mahulog sa kasalanan. Siling sa Romans 5:12, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, so death passed upon all men, for that all have sinned. Busa ko no, pagi sa isa ka tawo ang kasalanan nagsulod sa kalibutan, kag ang kamatayon nagsulod pagi sa kasalanan. Busa ang kamatayon nagligad sa tanan nga katawuhan, kay ang tanan nagpakasala. Siling sa Romans 3:23, kay ang tanan nagpakasala kag nawad-an sang himaya sang Dios. For all have sinned and come short of the glory of God. The reason for the failure of the whole human race to keep from sin is in their human weakness. Ang rason para sa tungod sa kapaslawan sang bugos nga katawuhan nga matipigan matipigan nila ang ila kagalingon sa pagpakasala, inatungod sa ila tawhanon nga kaluyahon nga nangin resulta ini sa kapaslawan ni Adan. Tungod sa kapaslawan ni Adan, amo ining nangin resulta the whole human race, failure of the whole human race to keep from sin is in their human weakness. Siling sa Matthew 26:41, watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. So, ang nagakadapat gali naton buhaton kuno, magbantay kita kag mapinangamuyoon. Agod nga hindi kita magsulod sa mga pagsulay. Kay the spirit indeed is willing, buot kun tani ang espiritu magbuhat, pero ang unod maluya, but the flesh is weak. Siling naman sa Ephesians 4:18, having the understanding darkened, tungod kay ang aton ighalangop na dulman, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, kag nagpahilayo kita sa kabuhi sang Dios paagi sa patumbaya nga ara sa aton tungod sa pagkabulag sang ila tagipusoon. Sa Steps to Christ 17 paragraph 1, sin darkened man's understanding of God. Ang kasalanan amo ining nagpadulom sang igalangop sang tawo sa Dios tungod sa kasalanan. Man was originally endowed with noble powers and a well-balanced mind. Ang tawo sa ginsuguran ginpahamtangan ini sang Dios sang halangdon nga mga gahom kag balanse kaayo nga mga painuino. He was perfect in his being. Himpit siya sa iya pagkatawo kag nagaugyon ini siya upod sa Dios. Ang iya painuino putli, his thoughts were pure, his aims holy. Ang iya tinutuyo balaan. But through disobedience, apang paagi sa pagsupak o kung sa pagkadi masinulundon,
His powers were perverted. Ang iyang sining nga gahom o kon nga kusog nagligwat kag sa baylo sang gugma nagsulod ang pagka makiiya-iyahon. Selfishness took place of love. His nature became so weakened through transgression. Ang iya tawhanon nga kinaiya nagluya kaayo paagi sa paglapas that it was impossible for him nga imposible na para sa iya lang kaugalingon nga kusog nga batuan pa ang gahom sang yawa sang kalautan. He was made captive by Satan. Nanginbihag na siya ni Satanas and would have remained so. Kag kuntani magapabilin siya nga bihag ni Satanas tubtob san-o kung ang Dios wala magsagang sing pinasahi. It was the tempted purpose to thwart the divine plan in man's creation. So tuyo gid man ni Satanas nga ang iya katuyuan nga ligwaton ang langit nun nga plano sang Dios sa pagtugan niya sang tawo. Kag ang iya tinutuyo fill the earth with woe and desolation nga punon ang duta sang pagka makaluluoy kag kamingaw. And he would point all this evil as the result of God's work in creating man. Kag itudlo niya ang tanan nga ini nga kalautan bilang resulta sang pagtugas sang Dios sang tawo. So ihatag niya ang tanan nga mga pagbasol, ipahamtang niya sa Dios. Sa paragraph 2 sang Steps to Christ, page 17. In his sinless state, man held joyful communion with him, in whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. Mabasa na siya sa Colossians 2:3. Sa iya kuno walay kasalanan nga kahintangan, sang wala pa siya mapukan ang tawo. Ang tawo nagapangunyapot sang malipayon nga pagpakigupod sa Dios. In whom are hid all the treasures of wisdom, nga sa diin natago ang tanan nga kamanggaran sang kaalam kag ihibalo. But after his sin, pagkatapos nga nagpakasala ang tawo, he could no longer find joy in holiness. Hindi na siya makakita pa sang pagkalipay sa pagpakabalaan. Kag nagtinguha siya nga magpanago sa presensya sang Dios. Such is still the condition of the unrenewed heart. Sa gihapon, sa subong nga kahintangan sang tawo, amo man ni gihapon ang kahintangan sang mga wala magbag-o nga tagipusoon. Amo man sinigyapon ang kahintangan sang wala matawo liwat nga tinuga. It is not in harmony with God. Wala ini siya nagaugyon sa Dios and finds no joy in communion with Him. Kag hindi ini siya nalipay sa pagpakigupod sa Dios. So, the sinner could not be happy in God's presence. Ang makasasala, hindi ni siya malipay sa presensya sa tubang sang Dios. He would shrink from the companions of holy beings. Magakupos ini siya kung makapakigupod siya sa mga balaan nga mga tinuga. Could he be permitted to enter heaven? Kung pasugtan nga makaupod siya palangit, it would have no joy for him. So hindi pwede nga pasugtan siyang makaupod sa langit kay didto hindi siya malipay didto. Kay didto sa langit wala na to sing kasubo. The spirit of unselfish love that reigns there, ang espiritu kuno sang